Magandang araw po mga kababayan ko po sa buong mundo. Narito po muli ang inyong karirto kabayang Chris Villanueva po mula sa Kingdom, Saudi Arabia po. Ngayon po, pag-usapan po natin yung nagkalat na propaganda po ng Duterte family para ma-release po ang mga issue tungkol po sa nalalapit po o napipintong impeachment trial ng ating Vice Presidente para dun sa 7 impeachment cases po niya. Kabilang po dun yung corruption po at saka yung malversation of funds po, mga ganun po ba. Tsaka yung assassination plot para sa ating Pangulong Marcos po. At matabunan po yung mga magagandang balita po ng ating gobyerno. Ngayon po, sa dami po ng mga magagandang balita po ng ating gobyerno at sunod-sunod po na pag-expose ng ating Pangulong Marcos tungkol po dun sa services po ng mga tubig, services po ng internet, services po ng tawag dito, ng kuryente sa iba-ibang panig ng ating bansa, makikita po natin na may pamilya po na kahit may pamilya pong malalaki po talaga yung nasa ilalim, nasa likod po na to, na talagang sobra pong garapal yung pagmumukha po nila. Naniningil po sila naniningil po sila ng regular, pero po yung services po nila kulang-kulang po yan. Tungkol po doon sa patupig po dyan sa Bulacan at ganoon na rin po sa kuryente malapit po sa Palawan po ba yun, yung bigay pa po ng ating Pangulo ng generator po yata yun. At nang pupunta niya po ron, saka lang po natugunan po yung saka lang po nasolusyonan po yung problema po na yun na matagal na pong iniinda ng mga tao po ron. Alam niyo, kilala naman po natin kung sino yung pamilyang nasa likod po ng po na yun na kumpanya po na yun. Sa kasalukuyan po, meron na pong natapos sa investigasyon po ang luwa, yung LWUA na sinapit po sa ating Pangulo tungkol po dun sa findings po nila dun sa water supply po sa Bulacan and other places po. Kasi sabi nga ng mga tao talagang parang nirarasyon na po sila ng tubig Kasi dahil sa hindi maayos po yung pagsusupply po ng tubig po dun sa Bulacan. So, obvious po na masyado ang pamilya Duterte na nakikipagsabayan ng kanilang pamilya sa pagiging madrama sa ginagawang mabuti ng gobyerno. Kung makikita nyo po yung mga nagko-comment ng mga troll sa mga magagandang balita, hindi lamang po na pinopost po ng state-owned media po natin. Pinopost din po yan ng mga mainstream media. So makikita nyo po doon yung mga nagko-comment against the government. Makikita nyo po doon yung mga troll. Try nyo po doon mag-click ng mga at least 5 na mga nagko-comment. Makikita nyo po doon yung mga nagko-comment po na yun. Talagang attack dog po sila. Yung mga mga follower po nila. 1, 5, 10, 60 o 100. Sa panahon po ngayon, wala na pong ganun mga Facebook account. Karamihan po ng mga Facebook account, yung mga friends nyo, yung mga followers nyo, mga nasa 1,000 mahigit na po. Kasi kahit hindi mo na makakilala, gusto mo magpapansin kung gusto mo magpapansin ng suggested friend, talagang pinapalo ka kahit hindi mo makakilala. Pero kung gusto mong ipalo ka, tapos hindi mo na makakilala, pampadami lang, okay lang, di ba? So, marami po doon mga nagko-comment against the government na sinasang-ayunan din po ng ibang mga ng ibang mga kaibigan po natin na kapag yung mga narrative po nila ay sumasang-ayon po sa narrative po ng mga kaibigan po natin. Lalo na po kapag galit na galit po sila sa Pangulong Marcos at sa asawa po nitong si Lisa Marcos. Kahit mali, sige lang po ang repost din po nila. Meron po ako nung isang kaibigan na sinita ko po siya o sinabi kong bobo yung nag-post. Kasi sinabi po dun sa isang post niya na 16 trillion ng utang ng gobyerno. Tapos wala namang nagawang proyekto. Iniisip niya yung 16 trillion panahon lang po ba ni Marcos? Hindi po niya naisip na yung 16 trillion ng utang ng Pilipinas currently panahon pa po yun ng simula po ng kay Quezon hanggang Manuel Quezon hanggang sa panahon po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po. So kahit na alam po nilang mali, talagang pinopost po nila yun para lang parang sobra po nilang galit sa current administration at awang-awa naman po sila sa Duterte kahit wala naman po nagawang tama po siguro meron nagawa po tamang Duterte, dating Pangulong Duterte, pero karamihan po ng mga ginagawa po niya, meron po silang pinagtatakpan na baka
mga hidden corruption po, tsaka baka hidden mga illegal transaction po, di ba po? So, po siya nakita po natin, nagkalat po yung mga trolls. Pag nagpo-post po yung mga mainstream media po natin ng mga mabubuting balita na nagawa ng ating Pangulong Marcos, natatakpan lang po yan ng mga kadramahan po ng pamilyang Duterte. Kaya tama po na ilagay dyan si Claire, Attorney Claire, si Tony Claire, nakalimutan ko po yung pangalan po niya, si Auntie Claire lang po kasi nun. So tama lang po yun para at least may pambardagulan po ba. Ang mahirap po sa current administration, kahit marami po silang nagawa, hindi po masyadong napapansin. Kasi nga masyadong tahimik, wala po talaga wala po sila magaling na PR para i-promote ang nagagawa po ng gobyerno. Maliban na lang po kay Auntie Claire, kaya lang, alam mo naman po, marami ding inis kay Auntie Claire kasi nga sa pananalita po niya. Pero kung pakikinggan niyo po siya, lalo niya sa mga vlogs po niya, magaling po siya. UST po, graduate po yun at attorney by profession naman po yung mga tao. Anyway po, pag-usapan po natin yung kadarmahan ng mga Duterte na halos hindi maubos araw-araw. Nakikipag-unahan sa magandang balita ng gobyerno. Unahin po natin yung world tour po ng ating Vice Presidente Sara Duterte. Halos wala tayong vice presidente ng ating bansa dahil palagi nasa ibang bansa po ang ating vice. Kumbaga naka-world tour mode po ang ating Vice Presidente po. Nakaraang buwan nasa Europe, tapos Middle East, Southeast Asia at Australia, di ba po? Nauna naman po balik Europe na naman po siya kasi punta siya sa Hague. Hague ay part ng po ng Europe yan, Hague, Netherlands. Hanggang July 23 po siya doon. Since last week po nandun na po siya. So hanggang 23 po siya dyan at pagtapos na pupunta naman po siya sa South Korea. Hanggang doon po siya mamamalagi hanggang sa bumalik po siya pagtapos po yata ng SONA ng ating Pangulo. Kakalula po yung ginagastos po ng pamilyang Duterte, lalo na kung personal expenses po nila yan. Ang pagtatravel halos araw-araw po yata. Nadaig po talaga nila nadaig po talaga nila si Taylor Swift, yung world tour po ni Taylor Swift. Wala pong Siyempre po, kung hindi lang naman si Sara Duterte yung pumupunta po doon, nandiyan po yung mga partner po ng ating dating Pangulong Duterte po, di ba? Tapos yung mga anak-anak, ilan po ba yung mga apo-apo, yung mga apo, yung mga pamangkin, ilan po ba yung mga napupuntahan po dyan. Kung kukwentahin po natin yan, talagang napakalaki po yan, di ba po ba? So, kung personal po yan, good luck po talaga sa ginagastos po nila. Lalo na po yung pambayad po nila sa attorney's fee ng kanilang tatay po. So, yung pangalawang pagdadrama po ng Pangulong, ng pamilya ng Pangulong dating Pangulong Duterte, yung pagbibenta po ng bahay ni dating Pangulong Duterte. Di ba po napabalita po yan na binibenta po yung bahay ni dating Pangulong Duterte sa Davao. Pero hindi po ito isa ng ayunan ng mga anak. Hindi yung first children po sa unang asawa po ng ating Pangulong Duterte ng pagbibenta. At hindi rin po sinang-ayunan niya ni Pangulong Duterte po, ni Pangulong Digong. Nagalit pa nga yung isang anak na lalaki na bakit daw hindi ibenta yung malaking bahay ng current partner na si Hanelet Abansenya, bakit ba nag-iinitan yung bahay po ng ating Pangulong Duterte. So may malaking bahay po si Hanelet Abansenya, sabi po yan ng anak na lalaki po ni Pangulong Duterte po, dating Pangulong Duterte po. So yung pangatlo po niya, yung kadramahan po, yung madramang butot balat na si Pangulong Digong po. Pagamat sabi po ng dating asawa po ng ating Pangulong Digong na malasog siya, pero may konting paawa na butot balat na po daw si Digong. Kaya nagalat po yung mga AI pictures po ng ating Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na mukhang butot balat na. Alam naman po natin na matanda ng ating Pangulong Duterte para matanda na po siya. Talagang ganun naman po talaga yung mga matatanda, mga 8 years old. Mukha talagang butot balat na po talaga. Lalo na po kung hindi naman po palakain. Lalo na po kung nagsiyasilang po ang Pangulong Duterte sa pagkain po niya. Hindi po siya sanay sa pagkain na hinihain po sa kanya sa dahig. Hindi naman po siya pwedeng paglutuan po ng pagkain special po doon. Siyempre, po yun standard po yung pagkain po nila. Kung anong binibigay po nila sa ibang mga prisoner po doon. Malamang ganun din po yung ibibigay po sa ating Pangulong Duterte. Wala pong special privilege po doon. Hindi porket dating Pangulo ka.
Pero alam naman din po natin na yung mga ganong naratibo po na butot balat na po, ano po yun, syempre tayo po mga Pilipino medyo maawain, di ba po ba? Tsaka madali po tayong mahabag, kumbaga parang ganun po ba. So itong mga paawa effect na to ng pamilya Duterte na butot balat na po, para i-push po nila yung narrative na pinababayaan po ng ating gobyerno ang isa po nating kababayan na dating Pangulo po. Uh, yung dating Pangulo na may kinalaman po sa war against humanity po, na siya po nabutos na kill sa panahon po niya bilang mayor at yung unang taon o pangalawang taon po niya bilang dating presidente ng ating bansa. Doon po siya nakasuhan sa pagpapatay po ng mga nanlaban po ng mga alleged drug addict tsaka yung mga alleged criminal po na nakikita po nila sa daan. So, yun po yung naging kaso po niya against war against humanity po. Yung pangapat na ano po nila, yung pagdadrama po nila, yung sinabi po ni Vice Presidente na nag-aabili na po daw si Digong. So, sa atin po kasi kapag pag matanda ka na o kaya meron ka pong sakit, nag-aabiling ka na po talaga. Although hindi natin direktang narinig sa ating dating Pangulong Duterte yung habilin po niya kay Vice Presidente, nag-abilin na po daw ang kanyang ama. Sabi po ni Vice Presidente na kung mamamatay po siya sa Hague, Netherlands, wag na pong iuwi yung bangkay niya, kundi ipakremate na lang po daw sa The Hague. At umuwi na po sila. At pinauuwi rin po ni Digong ang pamilya po niya sa Pinas, lalo na po dun sa 13 girlfriends po yata. Sinabihan na po na maghanap na po sila ng ibang boyfriend. Yun po yung pagkakasabi po ni Paulo Duterte po. So, ganun po, yung meron po ng paghahabili na una, putot balat na, tapos naghahabili na po, pag mamamatay na po siya, ganun po, di ba, may ganun ba? Una world tour, sumunod yung pagbibenta ng bahay ni Digong, pangatlo yung madramang butot balat na po si Digong, tapos yung pangapat, naghahabili na po. So, sinunggabang po yan. Kumbaga parang script po yan Sunod-sunod po yung pagkaka-script. So, the following day po, si Senator Bato de la Rosa naman po. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, kung mamamatay po dating Pangulong Digong, sana raw mangyari sa Pinas, hindi sa ibang bansa. So gumawa po siya ng resolusyon na hilingin na iripat po ang dating Pangulo pabalik sa Pilipinas na pirmada po ng mga kaalyado ng ating dating Pangulo, kabilang na po dyan si Senator Bongo. So ang una pong naghain po ng resolution si Bato. So pumirma po diyan pangalawang pumirma po diyan si Bato, si Bongo. So yung pang-anim, po yan, medyo kumagat din po sa script yung ating ang isa pong senator po natin na naghain po siya ng resolution na ma-house arrest na lang po ang dating Pangulong Digong. Ayun po, para siguro po, mas maganda nga naman po yung house arrest kumpara naman po yung nakakulong po siya. Kaya lang, hindi naman po natin alam kung pwede pong payagan ng ICC po ba yun o hindi po. So, Senator Bongo, tapos Senator Peter Cayetano. Senator Bato, Senator Peter, yung mga nagsabi na. Tapos yung pinakahuli po, yung pampito, si Senator Bongo naman po. Nagpunta po siya sa Bohol Nakiusap po siya sa mga Boholano na ipagdasal po daw ang dating Pangulong Digong. So, tatlo na po sila nakikiusap. Tapos, sumunod naman po si Robin Padilla. Hindi ko po alam kung yung meme po na yun, tama po. Para nakita ko lang po sa Facebook na kapag namatay po sa ibang bansa si Digong o si dating Pangulong Duterte, magkakagulo po daw sa Pilipinas. So, yun po yung possible threat na mangyari po sa Pilipinas kapag namatay po ang ating Pangulong Digong sa ibang bansa. So, naililihis lahat ng issue tungkol sa impeachment trial ng ating Vice Presidente, Sara Duterte. Yung malalaking sangkot na nawawalang 100 na samogero na pinatapon sa lawa, nawawala rin po yun sa issue dahil nga po sa kadarmahan po nila. Yung mga bilyong-bilyong nasabat ng mga illegal drugs ng ating bansa na mga nakaraang linggo lang ng buwan pong ito, at yung pamamahagi ng ating gobyerno sa mga pangangailangan ng mga lungsod at ilang mamamayan nito. Baka parang hindi na po natin nabibigyan po ng pansin o hindi na po hindi po mas nabibigyan ng diin po ba. Mas napapansin po ng mainstream media at ng mga tao
yung ano po yung mga yung pagmamakaawa po ba, yung mga propaganda po ba ng ano ng pamilya Duterte po. So umpisa po natin itong ano lang po, itong buwan lang po na to. Umpisahan po natin yung mga ano, yung naganap itong July po. Hindi ko na po kinuha po yung lahat eh. So umpisahan po natin sa droga. Sa una po, yung ano, yung tatlong suspect po ng drug dealers na natakip sa bypass operation sa Calamba, Laguna, na halaga ng shabu na 1.1. July 13 po yan nalathala. 5 million na shabu na nasabat sa nahuling big time peddler sa Marawi City. July 13 din po yan nalathala. 12 suspect po ang hinuli sa Bulacan sa pagbebenta ng droga na nagkakahalaga ng 629,000. July 19 po yan July 9 po yan nalathala. PDEA seized 30.29 billion na halaga ng droga mula January hanggang June. Taong kasalukuyan po. July 8 po yan. Pero nyo, ano pa lang po, half year pa lang po, nakasabat na po tayo ng 30.29 billion na illegal na droga sa ating bansa. Pero hindi po nababalita po yan. Isa pa po, yung meron na pong na-arrest na 222 ang mga pinaghuhuli na sangkot sa pagbibenta ng illegal na droga mula July 29 hanggang July 1 at marami pa pong iba. So hindi po yung nababalita. Hindi po yung nababalita. Pero kung balita man po yan, sabi ko nga po, doon sa mga mainstream media o doon sa mga government media po natin, makikita nyo po doon nagkalat po yung trust. Talagang binabasag po nila. Ayaw nila yung magagandang balita. Propaganda po kasi ito para magalit po ang mga tao sa gobyerno at pagkaklas. Part of this destabilization po ito. And maybe, part na rin po ito ng sinasabi po ni Senator Tolentino na pagpapakalat po ng PR po ng CCP, sabi nga po nila. So hindi rin po nabalita yung pamamahagi ng gobyerno ng lupa. So namahagi po ang gobyerno po natin ng lupa sa 6,000, namahagi po ang gobyerno po natin ng 6,665 land titles sa ating mga kababayan sa Camarines Sur. Halos 5,000 mahigit po ang dumalang mga beneficiary at tumanggap po. Bukod pa po yan sa 111 million na utang tubot interest ng mga magsasaka na binayaran na po ng gobyerno. Hindi na po pinabayaran po sa magsasaka po yun. Imagine po, 6,665 land titles po. At yung utang ng mga magsasaka, mga tubo, interest, hindi na po pinabayad yan. Yung mga beneficiary po ng ating gobyerno po na the usual ay mga magsasaka po yun. Wala po na balita po dyan. Ang sinasabi po ng mga trolls, gumagawa lang po ng mabuting gobyerno po natin kasi magsasona. Either way, na nakaraan, magbobotohan naman po, di ba? Ang dami po nilang sinasabi. Kung parang makapagreklamo lang po ba? Na nakaraan po, di ba, na meron po tayong yung Department of Labor and Employment, nagdagdag ng 50. Pangitang tao lang daw yung para sa SONA. Wala nang paglagay ng gobyerno sa dami ng reklamo ng mga Pilipino. Yung iba, yung legit na nagrereklamo yung sa mga post na magagandang balita. Yung iba naman talaga, karamihan po doon mga trolls. So, natabunan din po ng balita yung 50% na discount ng mga estudyante mula elementary hanggang college. Kung sasakay ka ng MRT, LRT, 50%. Ngayon lang po nabalita yan, ngayon lang po nagkaroon po ng ganyang discount po sa LRT and MRT sa lahat po ng administrasyon. Tanging si Pangulong Marcos lang po nakagawa po niyan. Di ba po? Pero sinasabi nila, sa SONA lang yan, pakitang tao lang yan. Susunod pag wala na si Marcos yan, wala na yan. Natural. Project ni President Marcos po yun eh. Etong 50% discount po ito hanggang 2028 lang po. So yung isa pa po na 1+3, yung bibili ka ng isang ticket sa LRT or MRT tuwing linggo, meron kang +3 na pwedeng libreng isakay. So, ibig sabihin kapag mamasyal kayo ng pamilya nyo, kapag day off o napag-isipan yung sumakay ng LRT o MRT, isa lang po yung babayaran nyo pero 3 yung libre. Sino ba nakagawa niyan? Si Digong ba naisip yan? Di ba ang Pangulo Marcos lang po nakagawa niyan hanggang sa matapos po yung termino po niya. So, wala po tayong Pangulo na ganito po. Mag-isip pagdating po sa mga sa mamamayan po natin na tumatangkilik po ng MRT at saka LRT.
mula sa 50% discount, may 1 plus 3 pa po. Ang Pangulo Marcos din po ay nag-distribute po ng 680 PTV po, yan yung patient transport vehicle. Sa iba pang lungsod po. 680 po yan Dekalibre pong ano po yan, parang ambulansya. O parang hospital na rin po, mini hospital po yan. 680 po yan. Kabilang na po dyan ng lungsod po ng Maynila. Ayan po ba, nabigyan po ng pansin? Hindi po. Makikita niyo po sa comment na puro pagpapatigos lang po yung ginagawa ng mga troll tungkol po dyan. Na pakitang tao lang yan dahil malapit na po yung zona. Ngayon din po, di ba, makakabili ka na ng 20 kilos ng bigas hanggang 2028 po. Napakadaming balita po ng Pilipinas pero hindi po masyado nabibigyan ng pansin dahil napakahina po ng PR ng ating PR po ng PCO. Mabuti na lang po nandiyan si Auntie Claire, tagapagtanggol po ng ating Pangulo. Anyways po, yun lamang po muna at medyo nasa opisina pa ako. May lapit dito kaya nakakahiya. Nirecord ko lang po ito. O may popost ko po. Sige po, kung meron po kayong comment, lagay nyo lang po sa comment section. Pero pag alam ko po na na wala pong magiging middle ground pagdating po sa pakikipagtalo po ninyo sa akin, hindi ko na po siya masyado binibigyan po ng pansin. So anyway, thank you po sa pakikinig po ninyo. Medyo obvious pa akong magsalita ngayon at dahil nasa which one, sir? Calendar. Ay, calendar. Or no, this is only calendar.